Ngayon ang ating i-recap ay isang thriller mystery movie na pinamagatang Sleeping Dogs. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang eksena ng isang bahay, na natatakpan ng mga sticky notes. Isang lalaki ang nakikibaka sa mga mapangwasak na epekto ng Alzheimer's disease, na nagmula sa pag-abuso sa sangkap na nasuri, pagkatapos ng isang malubhang aksidente. Ang kanyang pangalan ay si Roy Freeman, isang kilalang veteranong police detective, na may kahangahangang kasaysayan sa karera. Si Roy ay nagretiro na ngayon, at sumasailalim sa paggamot na kinasasangkutan ng malalim na pagpapasigla sa utak, upang matrigger ang pagpapanatili ng memorya. Mahigpit siyang binalaan ng mga doktor laban sa paggamit ng alkohol o stimulant sa panahon ng paggamot, sa mga kadahilanan na nag-aambag sa kanyang kondisyon ng Alzheimer. Isang umaga, nakatanggap si Roy ng tawag mula sa Prisoners Legal Rights Association, upang talakayin ang isang lumang kaso, na inimbestigahan at iniusig niya mga taon na ang nakakaraan. Pagkarating sa lugar ng pagpupulong, iniabot ng kinatawan ng asosasyon ang file ng kaso, na binanggit na gustong makipagkita ng bilanggo kay Roy, dahil sinabi niyang hindi siya mamamatay tao. Natigilan pa rin sa pagkawala ng kanyang memorya, umuwi si Roy upang maghanap ng mga lumang file ng kaso. Maingat niyang pinag-aralan ang larawan ng bawat biktima, at sinisiyasat ang bawat detalye sa ulat. Isang flashback ang lumitaw, ngunit hindi na niya ito maaalala. Kinabukasan, nagpasya siyang bisitahin ng bilangguan upang makilala si Isaac, na nahatulan ng pagpatay kay Profesor Joseph Wilder. Ipinaliwanag ni Isaac na sa likod ng mga rehas at nakaharap sa death row, napagtanto niya na ang takot at pamimilit ang naging dahilan, upang pirmahan niya ang pag-amin, ngunit hindi ang katotohanan. Ikinwento niya ang gabi ng pangyayari. Pumunta si Isaac sa bahay ng propesor para magnakaw, ngunit may narinig siyang pumasok. May mga tunog ng pakikibaka at pagiyak ni Wilder, na naging dahilan upang tumakbo si Isaac palayo, bago makita ang umatake. Nataranta si Roy sa kwento ni Isaac at wala siyang maalala. Gayunpaman, dahil sa kwento na ito ni Isaac, naging interesado si Roy sa kaso. Isiniwalat din ni Isaac na nakilala niya kamakailan ang isang nagngangalang Richard, na nagsasabing nagsulat siya ng isang journal, na nagdedetalye ng krimen at ang pangalan ng kriminal. Nagudyok ito kay Roy, na mag-imbestiga pa lalo sa kaso. Pag-uwi ay inisip ni Roy ang mga sinabi ni Isaac, at pinag-aralan niyang mabuti ang file. Nalaman niyang ang dati niyang kasamahan na si Remiz, ay nag-imbestiga kay Richard at nagpasya na bisitahin siya. Nakatayo siya sa pintuan ng bahay ng kanyang matagal ng kasamahan, ngunit nakapagtataka na hindi ito pamilyar kay Roy. Sinabi niya kay Remiz ang tungkol sa kanyang pagkawala ng memorya. Ibinahagi naman ni Remiz kay Roy, ang kanyang kasalukuyang pakikibaka sa pagkawala ng kanyang asawa. Isang taon na ang nakakaraan nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa isang malupit na kanser, at naubos ang kanilang pera, mula sa kanyang mga gastusin sa pagpapagamot. Sa kanilang pag-uusap ay inalok ni Remiz si Roy ng beer, ngunit tinanggihan ito ni Roy, dahil sa maaari nitong maging epekto sa kanyang kasalukuyang pagpapagamot. Hiniling ni Roy kay Remiz na hanapin ang isang nagngangalang Richard, para muling buksan ang kaso ni Isaac. Makalipas ang ilang araw habang sinusuri ang mga litrato, nakatanggap si Roy ng tawag mula kay Remiz. Ipinaalam niya kay Roy, na natagpuan na niya ang taong hinahanap niya. Sinundan ni Roy ang kanyang dating kasamahan sa morgue, upang saksihan ang kamakailang pagkamatay ni Richard, na pinaghihinalaang mula sa labis na dosage ng droga. Sa panandaliang sandali, hindi malinaw ngunit naalala ni Roy, na nakatagpo niya ang taong ito sa isang lugar noon. Pagkatapos ay dumalo siya sa libing ng biktima, at nilapitan ang kapatid ng namatay, para sa mas malalim na investigasyon. Doon niya nalaman na hindi gumagamit si Richard ng droga, lalo na ang labis na dosage tulad ng isang adik. Kaagad pagkatapos, iniabot ng kapatid ni Richard kay Roy ang journal ng kanyang kapatid. Sa bahay, binasa ni Roy ang journal, at nalaman ang maraming misteryo tungkol sa buhay ni Richard. Si Richard ay nabihag ng isang talented na babae na nagngangalang Laura, mula noong una nilang pagkikita. Siya ay isang napakahusay na graduate student. Sa kalaunan, sila ay naging magkasintahan, na hindi mapaghihiwalay sa kanilang mga hangarin. Ipinakilala rin ni Laura ang kanyang kasintahan kay Professor Wilder, na lubos na sumuporta sa kanya. Sa bahay ng propesor ay sabay-sabay silang tatlo sa masayang hapunan.
Iminungkahi ni Laura sa propesor na kunin si Richard bilang caretaker at librarian, na labis na ikinatuwa ni Richard, dahil mabibigyan siya nito ng madaling akses sa bagong kaalaman. Sa kanyang oras doon, ay natuklasan din niya ang hindi maliwanag na relasyon ni Laura na kanyang kasintahan at ni Wider. Tunay na ginagamit lang siya ni Laura para mapalapit sa propesor, at nakawin ang kanyang research manuscript. Sinadya pa niyang makita ni Richard ang kanyang intimate gestures kasama si Wider, na umaasang magsiselos siya, at manipulahin siya para harapin ang propesor para sa kanyang kapakanan. Kasunod nito, naghinala si Richard kay Laura, matapos itong mawala ng walang bakas, kasunod ng trahedya ni Wider. Samantala, ang research manuscript para sa Defense Department program ay naipublish, at ang credit ay napunta kay Laura, na nagtulak sa kanya sa katanyagan, bilang isang renowned scientist. Matapos basahin ang journal ni Richard, napagtanto ni Roy na bigla itong tumigil, nang walang anumang lead. Noong gabing iyon ay inimbitahan niya si Remiz sa isang bar, para ibahagi ang lahat ng detalye na kanyang natuklasan kamakailan. Binanggit ni Remiz na ang lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, kabilang ang mga nakatago na fingerprints, ay nakaturo kay Isaac at walang kinalaman kay Laura. Dahil sa kanyang background bilang isang mahusay na detective, nagsimula ang mga professional instincts ni Roy. Hindi niya mabaliwala ang pagnanasa na hanapin ang asawa ni Richard, umaasang makakahanap pa ng mga clue tungkol sa kanya. Ibinunyag ng misis ni Roy na ang pagkawala ng kanyang asawa, ay tila nauugnay sa isang batang babae na nagngangalang Elizabeth, na madalas tawagan ni Richard. Nagpahayag din siya ng mga hinala, na maaaring sinaktan ng babaeng ito ang kanyang asawa. Kinabukasan ay nagpunta si Roy sa ospital upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot sa Alzheimer, na may malalim na brain stimulation therapy. Maikling ikinwento niya sa mga doktor ang kanyang mga sandali ng alaala. Nakita ito ng doktor bilang isang positibong senyales ng cognitive improvement, kung saan si Roy ay nakadama ng kislap ng pag-asa, para malampasan ang nakakapanghinang sakit na ito. Nang gabing iyon ay naghanap si Roy ng impormasyon online tungkol kay Elizabeth. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang ang babaeng ito ay si Laura na nagpalit ng kanyang pangalan, upang burahin ang anumang koneksyon sa kaso ng propesor. Kinaumagahan, binisita ni Roy si Laura bago siya umalis papuntang trabaho, para ipaalam sa kanya ang biglaang pagkawala ni Richard. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang balita. Ibinunyag din ni Roy na may alam si Richard tungkol sa kaso ni Professor Wider, na kinasasangkutan niya at ibinigay ang kanyang journal sa kanya. Balik sa bahay habang umiinom ng kanyang gamot, biglang naalala ni Roy na nakatagpo na niya si Laura noon, ngunit hindi na maalala ang anumang karagdagang detalye. Nang hapong iyon ay sumakay si Roy ng kotse, upang sundan ang susunod na guide. Siya ay isang dating katulong sa mansyon ni Professor Wider, na ngayon ay naninirahan sa pagtatago at nagtatrabaho bilang isang butcher. Ang individual na ito ay nagsiwalat na siya ay naging isang mersenaryo sa Iraq, at kalaunan ay nagdusa mula sa post-traumatic stress disorder. Ginamot siya ni Professor Wider, gamit ang isang gamot na kanyang naimbento. Bagamat medyo mabisa, nagdulot ito ng makabuluhang side effects, kaya tinigil niya ang paggamit ng gamot. Alam din ng kasambahay na ang propesor ay may hindi naaangkop na pakikipag-ugnayan sa marami sa kanyang mga pasyente, at naging masamang libangan ang mag-record ng mga intimate moments sa tape. Kabilang sa mga babaeng ito ang isang bartender, na madalas puntahan ni Roy noon. Pagkatapos noon ay nag-alok ang maid na iuwi si Roy, at nagpahayag ng sigla para sa kanya na muling buksan ang kaso. Di nagtagal, pumunta si Laura kay Roy upang basahin ang journal ni Richard tungkol sa kaso. Samantala ang kasamahan ni Roy na si Remiz, ay nanunood mula sa labas. Nang kumprontahin ni Roy, itinanggi ni Laura ang lahat ng mga detalye na nakatala sa journal, at itinanggi rin na hindi kailanman nagkaroon ng relasyon kay Richard. At syempre, mariing itinanggi din ni Laura ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay kay Professor Wider. Natuklasan ni Roy na ang propesor ay nagsasaliksik ng isang milagrong gamot para sa militar, upang matulungan ang mga sundalo, na makalimutan ang masasakit na alaala ng digmaan. Pagkatapos ng kamatayan ng propesor, ninakaw ni Laura ang buong research project, inilathala ito sa mga aklat, at naging sikat at mayamang scientist. Dahil dito ay naghinala si Roy, na ang motibo ng krimen ay upang nakawin ang research manuscript, at hindi siya nag-atubili na direktang harapin si Laura,
tungkol sa kanyang mga hinala. Kinabukasan habang pauwi, inatake si Roy ng isang tao sakay ng sasakyan, ngunit mabilis itong nakareact nang marinig ang pag-andar ng makina, at sunod-sunod na pinaputukan ang driver. Paglapit sa sasakyan, natuklasan niyang ang driver na umatake sa kanya ay walang iba, kundi ang maid ng propesor. Kinabukasan sa isang bar, ipinaalam ni Remiz kay Roy na may nakitang syringe ang pulis, na naglalaman ng mga stimulant sa kotse ni Richard. Ito rin ang kaparehong stimulant na ginamit sa pagturok kay Richard. Ibig sabihin ng maid ang may kasalanan sa kanyang pagkamatay. Nang marinig iyon ay talagang nagulat si Roy, at hindi maintindihan kung bakit sasaktan ng maid si Richard. Marahil siya ay sangkot sa pagpatay kay Professor Wider, at natatakot na si Richard ay may ebidensya laban sa kanya, na naging dahilan upang patayin niya si Richard. Pero nakakapagtaka, dahil sa journal ni Richard tungkol sa kaso, ay hindi niya kailanman tinutukoy ang maid. Tinuro niya si Laura bilang mastermind. Habang pinag-iisipan ito ni Roy ay lalo siyang nataranta, lalo na nang pinayuhan siya ni Remiz na isuko ang muling pagbubukas ng kaso, at tanggapin ang mga resulta ng nakaraang investigasyon. Biglang lumingon si Roy kay Remiz, at tinanong kung magaling ba siyang pulis. Sumagot naman si Remiz ng oo, si Roy ang pinakamagaling at pinakamahusay na detective sa lungsod. Tinanong ito ni Roy dahil nakita niyang kakaiba ang buong Wider case file, kung saan mayroon lamang itong pirma ni Remiz, habang ang ibang kaso na pareho nilang trinabaho ay may pirma nilang dalawa. Nagdulot ito ng pagdududa kay Roy, kung may sinadya bang itago si Remiz, tungkol sa lumang resulta ng pagsisiyasat. Sa wakas ang dating kakampi ni Roy ay nagsalita sa pagkadismaya. Tinanong niya kung inakusahan ba siya ni Roy na may kinalaman sa kaso. Galit at malungkot na umalis si Remiz at iniwan si Roy. Binaliwala ni Roy ang kanyang sariling kalusugan, at nilunod ang kanyang kalungkutan sa alkohol. Ang nakakapagtaka, kung kailan mas marami siyang iniinom, mas marami ring detalye ang kanyang naaalala. Naaalala niya na bumalik siya para umupo sa bar na ito, at uminom ng eksaktong kaparehong bote ng alak. Ininom niya ang buong bote ng mag-isa at kasabay nito, ay napagtanto niya na ang waitress, ay patuloy na lumilitaw sa kanyang malabong alaala. Kinaumagahan, bumalik si Roy sa parehong bar para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng babae, ngunit ipinaalam sa kanya ng may-ari ng bar na pumanaw na ito, ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos ay binisita ni Roy ang eksena ng pagpatay kay Professor Wider, kung saan ang mga pira-pirasong alaala, ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Naalala niya na pumunta sila ni Remiz dito, para imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, kung saan ang murder weapon ay isang baseball bat, na kinuha sa warehouse ng propesor. Nawala sa kanyang mga alaala si Roy, nagsimula siyang tumingin sa paligid ng bahay. Sa matalas na instinct ng isang bihasang police detective, gumamit siya ng hanger upang suriin ang malambot na lupa, kung saan ibinaon ng killer ang murder weapon. Ito ay mahalagang ebidensya na hindi pa natagpuan ng pulisya. Dahil dito, nakumpirma ni Roy na ang kaso ay napakakomplikado. Biglang dumating si Laura kasama si Remiz na may hawak na baril, at pinapasok ni Remiz ang lahat sa loob. Dito nagsimulang maghinala si Roy na ang kanyang kasamahan ay nakipagsabuatan kay Laura, para patayin ang propesor. Sa katunayan, matagal nang alam ni Roy na malaki ang utang ni Remiz, para sa pagpapagamot sa kanser ng asawa. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Laura na binayaran niya si Remiz upang labanan ang propesor. Inamin niya na ninakaw lamang niya ang research manuscript ng kanyang mentor, upang may publish ito sa ilalim ng bagong pangalan na Elizabeth, kung saan dinala ang kanyang karera sa mataas na antas. Mula sa maruming gawa ni Laura, nangolekta sina Remiz at Richard ng mga ebidensya, at nagbanta na ilantad lahat at i-blackmail si Laura. Mariing itinanggi ni Remiz ang mga akusasyon ni Laura, at sinabing minamanipula ni Laura ang dating maid, para gamitin siya sa pagpatay kay Richard. Ang hindi matagumpay na pagtatangka na sagasaan si Roy gamit ang isang kotse ay ginawa rin ni Laura. Si Laura sa kanyang kadalubhasaan sa psychology, ay napakahusay sa pagmamanipula ng ibang tao. Ipinagpatuloy ni Laura ang kanyang mga pakulo, at pag-imbento ng tila makatotohanang mga detalye. Ang pinakalayunin niya ay gawing puppet si Roy, para labanan ang pinagkakatiwalaang kasamahan, ngunit nabigo siya. Dahil alam ni Laura na nahuli na siya at hindi na siya maaaring makipagtalo, bigla siyang bumunot ng baril. Binaril niya si Remiz nang subukan ni Remiz na ibunyag ang katotohanan, tungkol sa tunay na pumatay kay Professor Wider.
Ipinagpatuloy niya ang pagtutok ng baril para tapusin si Roy, nang pumagitan si Remiz, kinalabit ang gatilyo, at niligtas ang buhay ng kaibigan. Bago pumikit, ibinulong ni Remiz na ang ginagawa ni Roy ay para sa ikabubuti ng lahat. Napakabilis ng mga pangyayari, ngunit sa huli ay hindi pa rin nalalaman o naaalala ni Roy kung sino ang tunay na pumatay kay Professor Wider. Pagkatapos ay iniulat ni Roy ang buong pangyayari sa pulisya. Bagaman hindi niya tumpak na matukoy ang huling salarin, mayroon siyang sapat na ebidensya upang patunayan na si Isaac ay hindi makatarungang inakusahan. Sa pag-uwi upang ayusin ang mga file ng kaso, aksidenteng natisod si Roy sa isang sirang photo frame. Nang makilala niya ang mukha sa larawan, bumalik ang lahat ng alaala ni Roy. Ang babaeng nagtatrabaho sa bar ay ang kanyang asawa, na nasangkot sa isang relasyon sa isang tiwaling propesor. At ang taong pumatay sa propesor, ay walang iba kundi si Roy. Sa araw bago ang krimen, ipinakita ni Laura kay Roy ang tape recording ng mga intimate moments, sa pagitan ng kanyang asawa at ni Professor Wider. Ikinwento din ni Laura ang kanilang matagal ng relasyon. Ang layunin niya ay gawin ni Roy, isang lalaking nabulag ng pagmamahal sa kanyang asawa, na patayin ang hindi marangal na propesor. Sa huli, ang ugat ng krimen ay nagmumula sa walang hanggang kasakiman ni Laura, na ginawang mga puppet ang lahat ng lalaki, kabilang ang bihasang detective, para sa pansariling interes. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.